Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Good morning po sa ating lahat. Maaari po ba tayong tumayo at magbasa po ng salita ng Panginoon. So, unang dalawang verse ay ako, then next po kayo, dalawang verse din. So, mga Kawikaan, chapter 19. Mas mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay kaysa taong masalita ngunit walang nalalaman. Masugid man kung mangmang, walang mapapakinabang. Ang kawalan ng tiyagay magbibuild sa kaguluhan. Verse 3 po. Pinapahamak ng mga kanyang sarili, pagkatapos si Yahweh ang kanyang sinisisi. Verse 4 po. Ang Buddha ang sinisisi ay iyak na sa pagsahan, ang sinumali ay walang. Verse 6. Marami ang lumalapit sa taong mabait at sa taong bukas palad, lahat ay malapit. Kung ang mahirap ay tinatalikuran ng mismong kapatid, wala na itong magiging kaibigan, kanino man lumalapit. Verse 8. Ang nagsisikap ng ito sa sarili ay magmamahal, ang nagpapahalaga sa kaluluhan ay matatagumpay. Ang malakas ng si ay tiyak na makasasahan, at ang sinungaling ay wala rin tatagumpay. Verse 10. Ang masaganang pamumuhay ay di angkop sa isang mangmang, gayon din ang alipin, di dapat mumuno sa mga dugong buhaw. Verse 11. Ang kahinanuhan ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ang pagpapatawad sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. Verse 12 po. Verse 12. Ang buwan ng hari ay parang liyong bungan, ngunit ang kanyang paghinat ay parang hug sa halaman. Ang anak ng mahal ay kasawiang palad ng kanyang ama, at ilaw lang ang pili ang bibig ng madaldal na asawa. 14. Namamana sa magulang ang bahay at kayamanan, ngunit si Yahweh lang ang nagbibigay ng mabuting may bahay. Ang taong tamad ay laging nakatihaya, kaya't siya'y nagugutom. Walang panlagay sa sikmura. Verse 16. Ang tumutupad sa pusahan ay hilingan ng lahat buhay, at ang mawawalakaan sa utos ay iyak ng mga bagay. Para magpapautay kay Yahweh, ang pagtulong sa mahirap, at dakilang panahon si Yahweh ang mabayad. Ituwid mo ang iyong anak habang may pagkakataon pa, kung hindi ikaw na rin ang magtulak sa pagkawasak niya. Di dapat pansinin ang taong mainit ang ulo, mapayuhan mo mang minsan patuloy din manggugulo. 20. Hindi mo at sundin ang payo sa iyo, at pagdating ng araw, pakikinabangan mo. Ang isang tao ay maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban ni Yahweh ang siyang mananalig. Kaibig-ibig sa isang tao ang kanyang katapatan. Higit na mainam ang mahirap kaysa isang bulaan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay. Ang gumawa nito ay nakakaranas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. Ang kamay ng paggalang ay naliligtas
maligay. Inihalas sa kasubok dahil sa kamaran. Pagsasaan mo ang mapamilya, magtutulog ang nagmamang. Pagsabihan mo ang may unawa, lalawak ang kanyang kalaman. Ang anak na suwail sa magulang ay anak na masama at walang kahihiyan. Ang anak na ayaw makinig sa pangaral ay tumatalikod sa turo ng kaalaman. Ang sinungaling ay sumisira sa takbo ng kalanunay. Ang bibig ng liko ay nagbubunga ng kasamaan. May hatol na nakalaan para sa mga mapamilya at sa mga mamamakan na may natulip na nakahanda. Thank you po. Sige po, manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. As we sing this song, talagang i-declare natin na tayong lahat ay pinili ng Panginoon at tayo ay kanyang mga anak. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, 'cause I am a child of God. Somebody sing. I'm no longer a slave to fear. With a melody
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito, Father God, na muli ay pinagsama mo kami. Panginoon, salamat po sa pag-iingat niyo po sa amin sa loob ng isang linggo. Kaya narito na naman po kami dito sa bahay-sambahan, Panginoon, para ikaw ay aming mapapurihan at itaas sa aming harapan sa mga oras na ito. Maraming pong salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala na patuloy na pinagkakalob mo po sa bawat isa sa amin. Na sa kabila, Panginoon, ang pinagdadaanan namin sa araw-araw, Father God, sa mga problemang pinagdadaanan ng aming bansa, Panginoon, yung pagpapala, Father God, sa aming buhay ay hindi nawawala, Panginoon. Salamat po, Father God, sa kagalingan, Panginoon, sa lahat ng ginagawa niyo po sa aming buhay. Father God, humihingi rin po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakamali na nagawa. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Kaya sa aming pananambahan, Father God, palaging ikaw po ang aming maging sentro, Panginoon. At amin din po pinapanalangin ang mga kasamahan namin, Father God, na hindi na namin nakakasama. Panginoon, palagi mo pong i-remind sa kanila kung gaano kahalaga ang araw na ito. Ang araw, Panginoon, na ibalik namin ang lahat ng mga pagpapala, Father God, na mapasalamatan ka namin, Panginoon, sa ginagawa mo po sa aming buhay. Kaya Lord, sa oras na ito, sa mga magdadala na yung mga salita ang aming Pastor, Father God, hinihingi po namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, para Lord, may sa buhay niya, Panginoon, o kaya ay parating po sa amin, Father God, kung ano po ang gusto niyo parating sa amin sa mga oras na ito. Even, Panginoon, sa mag-aawitan, ikaw po ang manguna, Panginoon. Maraming pong salamat sa lahat po ng ginagawa namin, sa lahat po ng ginagawa niyo po sa buhay namin, Father God. Lord, alam namin sa mga oras na ito, ikaw ay aming nasa kalagitnaan. Kaya samahan mo po kami mula sa umpisa hanggang sa matapos po ang aming gawain sa oras na ito. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Pwede po ba natin ibigay ang malaking ngiti natin sa ating katabi? Good morning po! Ayan. Sino po dito ang talagang nagagalak at nagpapasalamat sa Panginoon? Pwede po ba sabi ng Amen? Amen. Kaya as we sing this song, talagang huwag po tayong mahiya na i-declare yung thanksgiving natin sa Panginoon at yung gratitude natin sa Kanya. Let's sing, I thank God.
because He picked me up and turned me around. He placed my feet on solid ground. I did the Master, I did the Savior, because He picked my heart, He changed my name. Forever free, I'm not the same. I did the Master, I did the Savior, because He picked me up and turned me around. He changed my feet on solid ground. I did the Master, I did the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I'm not the same. I did the Master, I did the Savior. Oh, I thank God. Amen. Let's continue to be in the presence of the Lord. For you, we live it all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live it all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you. Live it all for you.
Po, magandang umaga po sa bawat isa. Sige po, bago po tayo magsimula sa ating salita ng Panginoon, ay pwede po bang mag-count po tayo ng 1 to 5? 1 to 5 po. Sige po. Ay, sadya. Sige po, 1 to 5. Igrupo po natin ang ating mga sarili sa 5. Sige po, 1 daw si Francis. Number 2, 3, 4. Si Ate Celita po, 1, 2, 3. Si Ate Jessa po ay 4 po, tama?
Tapos si Pastora Asin 5. Tapos 1 po si Kuya Eddie. 2 si Shally. 3, 4 si Nanay 4 po. Si Ate Ana 5. Ate Lynette number 1, 2 si Kuya Alex. Sige po, pwede po bang for a short period of time ay mag-gather po lahat ng number 1. Number 3 si JL. Number 3 JL, number 3 ka. Lahat ng number 1, magsama-sama po. Number 2, magsama-sama. Number 3, and number 4, number 5. Number 3 ako. Number 3 ka. O, 3. Number 3. Number 3. Simulan po natin yung ating pakikinig ng salita sa pamamagitan po ng ano po yung pinagpapasalamat po ninyo. And at the same time ay makikilala nyo rin po yung bawat isa. Ayan. Sino po yung mga number 1, magsama-sama. Number 2, magsama. Number 3, magsama-sama. 3. Ayan po. Ang una po natin yung question sa grupo ay ano po yung pinagpapasalamat po ninyo. Then pangalawa, ano po yung challenges or difficulties na na-encounter ninyo this week or this month. Then mag-close po ang bawat isa sa prayer. Ayan po. Salamat po. Ano, Pastor Jeko? At saka? Pastor Jeko? Ano yun? Yan lang. Tapos ano po yung challenge? Parang DBS na po. Okay. Tapos closing prayer. Yan po. Ano pa isa? Ano yung challenge? Last week po ay 2 weeks ago po yan. 2 weeks ago, first time ko grabe din yung experience. Iba yung experience sa feeling natin. Pareho pa rin nakatapos. Sobra yung saya talaga sa experience nila. Iba rin yung i-experience na yun. Grateful ako doon. Kahit na may mga circumstances, patuloy pa rin ako sa Lord, sa Lord, din ako sa Lord. Sa condition niya sa amin, kahit medyo minsan may talis na rin sa finances, survive ko po sa isa kakain ko ng daytime sa talis ko. Ayun pala, yung grades ko na muna ano ba, mataas sa letters. So, yung challenge naman for me talaga is sa ministry. Malaking challenge talaga po sa amin for me yung pag-worship kasi ang bata ko pa sa feeling ko ang bata ko kahit ito hirap na talaga siya. So, for me, malaking challenge. Pero tingnan lang sa yung Holy Spirit na nag-direct sa akin nakatuloy yung part. Sa personal medyo hirap na rin kasi hindi na ako makipag-lead hindi na nakapagpasin ng Kasi
yung kailangan last years. Then, yun, grateful ako kasi yung sa FG, isa, magiging candidate na ako next month. Na-sponsor ko kasi gusto ko talaga sa budget na naglalaan na ano na ako para is may pinaglaan na sa emergency system. Tapos challenge is yung time management tapos deliberations. Okay na kami kasi yung mga past few weeks na lang sabay-sabay kami ng super grabe yung siguro nila tapos sila yung pagkakalaki ng simba para hindi kami makakawa mas maganda kahit may crisis sa gasolina bakit kasi mga bilihin makakamagal tayo magugulat tayo kasi tayo mapapasabi ka na ng hindi ka na talaga pinapamagya. Kumbaga hindi siya ito kung sa iyo. Kumbaga sa tingin mo, wala ka naman. Gagawa siya natin para mag-provide para sa iyo. Yung talaga pinapapasalamat. Para okay din yun. Challenges kasi yung ngayon. Nasa kaso kami sa Daisy, may pinagkakamalahan kami. Nalibot na kami. Grabe talaga ang mga Panginoon sa akin. Marami rin talaga sa pagkiraan ng Diyos. Before
Lord, tulungan mo po sila. Provider po siya. Tapos na po kayo, pero? Tapos na po kayo. Pwede na po kayong bumalik sa seat. Magandang umaga po ulit sa bawat isa. And ayan po, ayun, yung mga tao sa likod, JL. Sige po, ayan po, nagpapatuloy po tayo sa ating gawain po sa umagang ito sa pamamagitan po ng pakikinig ng kanyang banal na salita. So ngayong umaga po na ito, ang pag-uusapan po natin ay patungkol po sa the stone was rolled away. Ayan po. Na-imagine niyo po ba kung gaano po kalaki ang stone po na ito? Ayan. Ayan po. Hindi po ito kaya ng isang tao, dalawang tao, tatlong tao. Medyo mabigat po ito. Malaki tambuhalang stone po ito at hindi po ito basta-bastang namumove ng isa o dalawang tao lamang. So sa umaga ito, ang pag-uusapan po natin ay patungkol po dito sa Matthew 28, 1-6. Ayan po. Pwede po bang sabay-sabay po nating basahin? Hayaan ko po kayong lahat ay basahin po ito. Sige po, sabay-sabay po nating basahin po ang Matthew 28, verse 1-7. Sige po, 1, 2, 3, go! Mary Magdalene and Mother Mary came to look at the tomb. And behold, the Spirit came upon her, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled away the stone and sat upon it. And his appearance was like lightning, and his clothing as white as snow. The guards shook from fear of him and began to make like the dead men. And the angel said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who has been crucified. He is not here, for he has risen, just as he said. Come, see the place where he was lying, and go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead. And behold, he is going ahead of you to Galilee. There you will see him, behold, I have told you." Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa salita mo sa umagang ito. Na Lord, pumupo ka, Panginoon. Na Lord,
resurrection, Panginoon, ay talagang, Lord, meron po kaming inaasahan, Panginoon, at ang modelo po nito ay ang aming Panginoong Jesus. And Lord God, we believe, Lord God, na ang pagpapagal at pagpananampalataya ng bawat isang naririto, Panginoon, ay hindi po nasasayang sapagkat, Lord, meron kang pangako, Panginoon, na kung saan bawat isa sa aming Panginoon ay merong nakaatang, Panginoon, nakaabang, Panginoon, na resurrection, Panginoon. And Lord, sa umagang ito, hayaan mo ang salita mo ay patuloy na pumukaw sa aming puso, Panginoon, marinig ng bawat isa ang tinig, Panginoon, at nais mong sabitin, Panginoon, sa pagkakataong ito. Lord, salamat po, maluwalhati po kayo sa aming patuloy na pag-aaral ng salita mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, basahin ko lang po yung pinaka-idea ng ating pinag-uusapan po dito sa umagang ito. Ayan po, ang pinaka-main idea po natin is... Wait lang po. Ayan. Ang pinaka-main idea po natin sa umagang ito ay, ayan po, the empty tomb declares that no obstacle, no sin, and no situation is greater than the power of God. Ayan po, wala po talagang kahit ano pong pwedeng mas higit pa sa ginawa po ng ating Panginoon. This time po, ang po-focusan po natin is yung pananampalataya, yung breakthrough, at yung hope po sa mga impossible situation. Meron na po ba sa inyong nakaranas na kayo po ay dumanas ng imposibleng sitwasyon na parang hindi na kayo makakalabas, parang dito na kayo, ay ito na yon. Wala na sigurong mangyayari. Nangyari na po ba nangyari na po ba ito sa inyo? Or ano po ang ginawa ninyo? May naisip po ba kayo? Or meron po ba kayong pinanghawakan na salita ng Panginoon? Maaaring meron po. Meron po akong tanong sa bawat isa po. Ang Panginoon po ay merong parte sa bawat isa sa atin. May ginagawa po siya. Ang parte niya po ay talagang ipakita sa atin. Ito na. Ang parte niya ay tayo pong lahat ay maligtas po sa kasalanan. Yun po ang pinaka-part po. Grander plan ng Panginoon ay bumaba po siya ng katawang tao. Yun po ang pinaka-parte ng Diyos. Ang tanong ko po sa inyo, kayo po ba, ginagawa po ba natin ang parte po natin bilang isang mananampalataya? Are you doing your part? Bilang mga Kristiyano po, alam natin na gustong-gusto natin ang story patungkol po sa resurrection. And last Sunday, ayun po, tayo po ay nag-celebrate ng resurrection ng ating Panginoon. And ini-state po dito ni Pablo, sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 14, and if Christ has not been raised, then our preaching is vain. Your faith is also in vain. Or is vain. Kung hindi po nabuhay ang ating Panginoon sa ikatatlong araw, baliwala po ang papunta natin sa simbahan ito. Baliwala po na tayo ay nag-gather ng every Wednesday, nananalangin tayo, baliwala. Baliwala po na tayo ay nagdi-group, wala po. Lahat po ng yan ay baliwala. Pero dahil po nabuhay ang Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos ay talagang nanagana sa bawat isa sa atin, and na-receive natin yung biyaya at pagmamahal ng Panginoon. And marami pong exciting na pwedeng bumago sa ating bansa, sa ating mundo. Ito po ang isa sa mga nangyari. There is now proof that Jesus is the Son of God. Dahil siya po ay nabuhay mula po sa kamatayan. Ito po ay proof na si Lord talaga, ang Panginoong Jesus, siya po ay anak ng Diyos. The power of sin and death have been broken. Wala na. Kahit ano pang mga pagkakasala in the near future po na magawa po natin, it is already defeated by Christ. Kaya po mapansinin niyo pag gumagawa po tayo ng pagkakamali sa buhay, merong conviction ng Lord. Tama po ba? May conviction ng Lord na ay dapat pala hindi ko pinagsabihan ng ganito, parang naging pangit yata yung aking dapat pala hindi ko siya ganito, ganyan. May conviction kasi anak na po tayo ng Panginoon. Amen po? May conviction po. People can now be saved
and have a personal relationship with God. Ito po ang kagandaan. Tayo po ay pwedeng maligtas. At magkaroon po tayo ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Meron tayong access directly sa Lord. Ang katunayan po mga kapatid, kasama natin ang Panginoon. Kasama natin ang Lord. Ang Holy Spirit po ay nananahan sa atin. Pero bakit? Bakit may mga pagkakataon na ganito? Nandiyan ang Holy Spirit. Darkness has been turned to light, and sadness has been turned to joy. Mayroon pong mga kalungkutan, pero binabago po ito ng Panginoon. Dahil ito nga, ang ginawa ng Diyos, siya po ay nabuhay muli. Nagkaroon po ng resurrection. On and on, yung blessings po ay talagang patuloy at nare-receive po natin patuloy. Christians love to bask in this blessing. And tayo po ay dapat ma-receive talaga natin. Ma-appreciate talaga natin ang biyaya ng Panginoon. At ang purpose po ng mensahe na ito ay tignan po natin yung resurrection account. Lalong-lalo na po dito sa pinag-uusapan po natin sa Matthew chapter 28. At makita po natin that it is not only involves what God has done for us, but what He asks us to do for Him. Kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Hindi lang dahil doon sa ginawa ng Diyos ay okay na. Tapos na. Parang ganito po yan. Tumanggap tayo sa Panginoon, okay na, ligtas na ako. Pero wala po yung tinanggap po natin siya bilang Panginoon. Tinanggap lang natin siya bilang tagapagligtas. Yun lang, tapos na. Meron pong inaas po ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Meron siyang gustong ipagawa sa atin. Ang tanong ko po ulit sa inyo, ginagawa mo ba ang parte mo? Kung ikaw tumanggap na sa Panginoon, are you doing your part? Ayan po, lahat po siguro tayo tumanggap na sa Panginoon. The question is, are you doing your part? Ito pong question na ito ay dapat pong paulit-ulit nating tanungin sa ating mga sarili at sa paulit-ulit din po nating sagutin. Uulitin ko po, it is not enough that God did His part. Hindi po enough yun na, ito na, ginawa na ng Lord, okay na. Sige, next Sunday, wala mo na ako. Sige, hindi mo na ako attend ang mga discipleship. Hindi mo na ako mag-prayer meeting. Wala mo na, hindi mo na ako mag-join. Pag mo na yan. Ito nga po ang nais ng Panginoon eh. Pinapagawa niya sa atin, sa bawat isa sa atin ay maging obedient po tayo. Ilang beses na po kaya natin pinaulit-ulit ang preaching na obedience dito sa simbahan. Hindi po ba kayo, parang nai-immune, parang ganon? Narinig ko na yan. Kumbaga dapat, kapag narinig natin ang salita ng Diyos, para tayong mga bulate, parang winisikan mo lang ng kaunti, gumaganon-ganon na. Dapat po, meron tayong respeto sa salita ng Panginoon. Nirespeto po ba natin ang salita ng Panginoon? Ayun po, titignan po natin ang ating pinag-uusapan, the stone was rolled away. Tignan po natin ano pa ang ginawa ng Panginoon. What was God's part? He raised Jesus from the dead. Ito yung parte ng Diyos. Pero kung maririnig natin, simple naman, parang yun na, okay na yun. But there is much more to it. Kung pwede niyo pong basahin ulit, at basahin po natin ulit yung sa Matthew 28. Pwede niyo, kung meron po kayong mga Biblia, buksan niyo po sa Matthew 28 at tignan po natin. Ang una po nating pag-uusapan ay yung ano ba yung makikita natin. Una is yung perfect timing ng Panginoon. His perfect timing in verse 1. Number 1 po is His perfect timing. God's part in the resurrection begins with His perfect timing. Ulitin ko po, nagsisimula po yung parte ng Diyos sa resurrection sa kanyang perfect na timing. After the Sabbath, the first day of the week, ayun po, sabi po dito sa Matthew 28 verse 1, now after the Sabbath, toward the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to see the tomb.
Kailan po ang Sabat? Kailan po ang Sabat? Ay, pati ito po ba ay medyo nahihirapan po ba kayo? Pag tinanong kayo ng mga Kristiyano, kapwa nyo Kristiyano, kailan ang Sabat? Hindi po linggo ang Sabat. Saturday po ang Sabat. Ayun po, ang Sabat po, ulitin ko po, pansinin nyo ayan. Pansinin nyo po yung ayan naman po, kakasabi ni Kuya Eli, Sabadista. Nagsisimba po ba sila ng Sunday? Sundaylista dapat sila. Hindi, joke lang po. Pero yun po, talagang, ang Sabat po ay Saturday. Si Lord po, nag-gross po siya ng Sunday. Ayan po, nag-gross po siya. The resurrection changed the day, the most Christian worship. Ayan, pag-aaralan po natin. Ulitin ko po, yung Sabat po ay Saturday, at ang 7th day of the week ay ano po? Hindi po Sunday. Okay, may dala po akong kalendaryo po dito. Tignan niyo po, ano po yung nauuna sa kalendaryo? Sunday po ang nauna. Ang ikapito ay, dapat po malinaw po to sa atin. Yung ikapito po ay Saturday. Okay po, malinaw po yun ha. Ulitin ko po, Sunday was the first day of the week. Natanong niyo po ba ang inyong mga sarili? Bakit tayo Sunday nag-worship? Ayan, question. Bakit tayo Sunday nag-worship? Kasi siya ay simula, tama? Ayan po, Sunday po tayo nag-worship. Pansinin nyo, kapag kayo ay meron po kayong family gathering, ayan, Christian gathering, anong unang sinisimulan ninyo? Ayan, sige. Manalangin. Ano po ang panalangin? Worship, tama po ba? Worship po yun, tama? So, nag-start po tayo bago po gumawa ng gawain ay nananalangin tayo, nag-worship po tayo. So, para mas malinaw sa atin na ganun po yung no longer was worship something to be done at the end of the week. Hindi po natin gagawin yan at the end of the week. Pero nag-worship tayo araw-araw. Pero hindi po siya ginagawa at the end. It was something to be done at the beginning. Kapag may gagawin po tayo na pinagpipray tayo, halimbawa, nagdalangin tayo, meron tayong OCC, ayan, pinagpipray natin, Lord, ano ba yung ano bang pinakauna natin gagawin? Mag-worship, tama? Mag-worship tayo sa Lord, tama? Kung meron tayong gustong pinagpipray, kahit anong personal man yan, ang ginagawa natin ay nagbabasa tayo ng Bible, Lord, ano yung word mo? Nag-worship tayo, Lord, ano man yung magiging resulta ng ibibigay mo sa akin, tatanggapin ko ito, sapagkat ito ay kalooban mo. Ayan po, it was something to be done at the beginning ang worship. It was not to be the culmination, and after to or add-on, it was to be the primary focus. So, ang dapat na focus po natin ay ang worship po. Primary focus po natin talaga ay worship. Kaya po tayo naririto. Unang araw na pagsabak po natin sa pangalawang araw ng bukas, ito na po yung unang araw eh. Sasabak po tayo sa pangalawang araw. Nag-worship na tayo. Lord, ikaw ang bahala sa mga susunod na ikalawa, ikatatlo, hanggang ikapitong araw po. Tama po ba? So, ayun po. Marami pong tao ang nagwa-wonder po, bakit naghintay po ang Panginoon ng 3 araw bago po siya mabuhay? Perhaps it has something to do with, pwede niya naman buhayin kaagad, kaya niyang buhayin. Tulad po ni Jonah was in the belly of the whale for 3 days, si Jesus din po in the depth of the earth. We may never know why He took 3 days, but it undoubtedly had something to do with God's perfect timing. Meron pong timing ang Panginoon. Kung meron po tayong pinagpapray na mangyari, meron siyang kaakibat, meron talaga siyang timing sa ginagawa niya. And some people are confused regarding the issue of 3 days. The Bible says that Jesus rose on the 3rd day, but actually, He was only in the grave for 36 hours. Ayan, ito na naman, 36 hours. Paano ba naging tradisyon? Ilang oras ba sa loob ng isang araw? 24 hours, tama? Okay po.
From approximately, titignan po natin, ito po para mas maunawaan po natin, Friday. Ayan, Friday po siya, approximately 5 p.m. Okay, Friday, 5 p.m. po siya. Until 5 a.m. on Sunday morning. So, i-count po natin yun. Ilan kaya yun? Nasa 36 hours. Tama po? Paano kaya ito? Ang question po is, paano ito nagiging equivalent sa 3 days? The answer is napakasimple po. Sa kultura po ng mga Jewish po, ganito po ang kanilang paniniwala sa kultura nila. A day is seen as any part of the day. Ibig sabihin, kung ang 10 p.m. sa kanila, it's part of the day. One day na yun sa kanila. Sa atin, ano na yun 10 p.m. Parang gabi na yun, night na yun dapat night na nga yun Pero sa kultura po ng mga Jewish, ano po yun? Kahit 11 p.m., kahit ang Lord ay nag-rose siya 1 a.m., part po siya ng day. Another day. So, 3 days po. Kaya po, binabanggit po dito, any part po ng Friday, kung ano man ang simulang siya po ay napako sa krus, namatay, any part of the Saturday, any part of Sunday count as a day. This equals to 3 days. This amount of hours po is irrelevant. As it began to dawn, tignan po natin, inotice po natin yung phrase po dyan sa verse na ating pinag-uusapan. Sa Matthew 28 verse 1, now after the Sabbath, as it began to dawn, toward the first day of the week, ayan siya na mismong sumagot, toward the first day of the week. Okay po, yung Sunday, first day of the week. Mary Magdalene and the other Mary came to look at the grave. As it began to dawn, morning as such a great time of the day. Marami pong mga tao or mga Kristiyano ang pwede nating sabihin na hate nila ang morning. Sino po ang hate ang morning? Ayoko ng morning, parang ganon. Kasi pagising mo, antok pa Parang ano kayata American people kayata doon ka tumira sa Amerika. Parang ganon. Antok ka pa ng umaga. Marami po ang hate sa or mga Kristiyano, hate nila ang morning. Meron din na mga Kristiyano na gusto nila ang morning. Pero kapag nakita po natin yung beauty po, kung ano po ang kagandahan sa umaga, magbabago po ang ating iniisip. Those who are afraid of the dark, rejoice when morning comes. Meron po bang natatakot sa gabi? Ayan. O yan, may tanong po ako sa inyo. Kapag November 1, ayan, meron po ba kayong parang may tinitignan kayong madilim tapos may gumagalaw? May maganon po ba kayo? Tapos si ano yun si daddy yun si mami yun wala si lola. May mga ganun po ba kayong kaisipan? Kaya natatakot kayo. So, anyway po, meron po mga tao na talagang na-appreciate nila. Marami po ako na-appreciate ko ang morning. Nagre-rejoice po ang karamihan kapag dumating po ang morning. Problems usually look better after a good night's sleep. If a person is alive in the morning, it means that God has given him another day to live. Amen po. Kapag binigyan ka ng panibagong buhay ng Diyos, binigyan ka niya ng extension ng buhay mo. When the weather is hot, morning is often the most comfortable time. Ngayon, medyo komportable pa tayo, pero sa katotohanan, mainit po talaga. Pero ito po ay komportable sa mamaya, mga alas 12, alauna, yan, medyo mainit na po. Some folks loves to study scripture in the morning. Sino po ay nagdi-devotion sa umaga? Ayan. Kasi pag gabi, pag nag-study ka, kaganyan ka na. Higa mo na yung Biblia mo or yung devotional notebook. Many folks enjoy a morning cup of coffee. Ayan. Sino po ang nagkakape sa umaga? Sino po? Ayan. Marami po nagkakape kasi talagang na-energize. Tama po ba yung ating kaisipan? Paghigo po pala ng kape, parang 3 oras na kwento. Pagsip mo pala ng isa, sarap. May 3 oras kang hindi tumitigil na kwento. And po, dawn means like the power of darkness is broken. Jesus broke the power of darkness. Dawn means the coming of the new day. Indeed, Jesus ushered in something brand new when He rose from the dead. And tignan po natin yung word po. Na those who came first. Ito po yung phrase sa verse 1.
Babasahin ko po ulit yung verse 1. Now after the Sabbath, as it began to dawn, toward the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary came to look at the grave. Sino po ang nauna? Sino pong naunang nakakita? Si Mary Magdalene at si Mary, ang isang Mary. Sa other synoptic gospel, yung isang Mary po ay tinatawag po siyang Salome. It was Mary who came first to the grave. The woman got the blessing of being the first to hear about the resurrection because they were shortly after Jesus rose from the dead. It was their desire to be near Christ that led to their blessing. Sila po yung unang naka-receive ng biyaya. Ang mga kababaihan po. All who stay close to God, ito po ang pinopoint lang po ng salita ng Panginoon. Everyone will get blessed. All who stay close to God will get blessed when He chooses to act. Kung tayo po ay mas lumalapit pa sa Panginoon, assured po tayo na pagpapalain po tayo ng Panginoon. Hindi man natin maaring nakikita ngayon, pero wala tayong karamdaman. It's a blessing. Tama po ba? Na tayo ay gumising sa umaga, blessing po yan ng Panginoon. Na tayo ay nakaka-survive sa panahon na parang ang hirap pa kaysa sa pandemic. Mataas ang gas, mataas ang bilihin, mataas ang kuryente, mataas ang lahat. Pero yung biyaya at tabag ng Panginoon ay nandiyan, nare-receive po natin ng patuloy po. Dahil po yan, bakit? We are getting closer to the Lord. Lumalapit tayo sa Panginoon. Na kahit anong mangyari po sa buhay po na ito, we will get blessed po. And na-receive na po natin ito sa Panginoon. Regarding God's part, He's not only had perfect timing, hindi lang po sa perfect timing, He has also displayed awesome power. Sa number 2 po, His awesome power. Nakita po natin yung talagang awesome na kapangyarihan po ng Panginoon. Nakita po natin na mayroong severe earthquake. Matthew 28 verse 2 first mentions a severe earthquake. And behold, a severe earthquake had occurred, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled away the stone and sat upon it. Sinasabi lang po dito sa verse 2 to 4 na mayroong earthquake na nangyari nung si Lord po ay na-crucify. Basahin ko po yung Matthew 27:52 to 54 bago po yung teksto nating pinag-aaralan. The tombs were opened and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. And coming out of the tombs after his resurrection, they entered the holy city and appeared to many. Now the centurion and those who were with him, keeping guard over Jesus, when they saw the earthquake and the things that were happening, became very frightened and said, "Truly, this was the Son of God." Natakot po sila. Mga centurion, yung mga tao po na naroroon na namatay na si Lord eh. Talagang nagkaroon ng earthquake. Although yung teksto po na ito, yung earthquake po ay nangyari po siya sa Friday, it doesn't mention its severity. On Sunday morning, however, itong text na ito in-state that there was a severe earthquake. Sinasabi lang po dito sa atin ng ating Panginoon, those who realize that God used an earthquake on Friday undoubtedly felt He was up to something on Sunday. Meron na po ba tayong naranasan? Ako po, nakaranas po ako na nagkaroon po tayo ng earthquake ng Friday. And I believe na merong ginagawa ang Panginoon. And the Sunday na tayo po ay hunger to worship the Lord. Bakit? Niyayanig na tayo ng Panginoon, niyayanig na yung buong kalawakan. Pero tayo ay mas nauuhaw sa pagpupuri sa Panginoon. Ating pong alalahanin po, dito po sa teksto nating pinag-uusapan, God had sent an angel to roll away the stone. The earthquake was not essential, it was His wake-up call to the people He was at work once again. Kapag tayo ay nakakaranas ng lindol, ito po ay wake-up call sa bawat isa sa atin. Do you agree po ba? Na kapag tayo ay niyayanig ng Lord, sinishake tayo ng Lord, pag umuuyog ang buong mundo, yung iba nakapost na, may lindol.
Ayan na. Sunod-sunod na yan. Hashtag may lindol. Ayan na. Bilibo-libo, milyon-milyon na nag-post may lindol. Pero ito na po ay pagpapaalala po sa atin ng Panginoon na sinashake niya po tayo. Kamusta ka na? Ako pa rin ba ang Diyos mo? O may ibang Diyos ka na? Ayan. A huge stone rolled away. Sabi po dito sa verse 2, also mentioned that stone was rolled away from the tomb by an angel. And behold, a severe earthquake had occurred, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled away the stone and sat upon it. Kaya ng tanong ko kanina sa inyo, gaano kalaki po ba ang stone na ito? Gaano kalaki? Ayan, mas malaki po sa atin. Mas malaki. Hindi po ito kaya ng isang tao lamang. The typical gravestone for the kind of grave Jesus was buried in was cylindrical in shape, was weight a ton or more. Ano po ba ang equivalent ng isang ton? Ayan, alam niyo po ba? Ayan, mathematics. 1,000 kilogram. Ayan. Buhat po tayo ng 50 kilograms na bigas. Mabigat na po, no? Pagpatong-patungin po natin yung 50 kilograms. Hanggang dumating po ito sa 1 ton. Ayan po ay 1,000 kilogram. Ganun po kabigat ang harap po mismo doon sa tumpo ng ating Panginoong Jesus. Gaya ng sinabi ko, 1 ton is equivalent to 1,000 kilogram. It was easy enough to one person to roll it into place using a full room or pag meron silang lever, because the stone was rolled downhill along group. It was something else to roll uphill. It would take napakaraming tao po for such a task, but it was no problem for an angel. Sinasabi po sa scripture, ang angel po ang nagtanggal, tama? Nag-roll po ng malaking stone. Wala po, hindi po problema sa isang anghel. It must be remembered that the angel did not throw the stone away from the tomb to let Jesus out, but to allow his follower to look inside, para mas makita po. Pinapakita po or dinidisplay po ng Panginoon ang kanyang awesome power through the appearance of an angel. Ayan po. Verses 3 and 4 describe the scene. Sabi po dito sa verse 3 and 4, and his appearance was like lightning, and his clothing as white as snow. The guards shook for fear of him and became like dead men. But God's part to the resurrection did not just involve his perfect timing. Hindi lang po nag-involve yung kanyang awesome power. It also involved an urgent message. Number 3 po, an urgent message. Ito po ang urgent na mensahe. He is risen. In verse 5 to 7. Let's hear po sa sinulat po ni Matthew sa 5 to 7. The angel said to the women, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who has been crucified. He is not here, for he is risen, just as he said. Come, see the place where he was lying. Go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead, and behold, he is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Behold, I have told you. Ang bottom line po ng mensahe po ng anghel na ito was that Jesus had risen. Yun po yung pinaka-bottom line. Ito na, nabuhay na muli ang Panginoong tagapagligtas. Jesus had predicted his own death and resurrection and fulfilled his prediction. He told the women that they now had a part in the resurrection. Meron po silang mission. Itong si Mary Magdalene, yung unang nakakita, meron silang mission. Sinabihan siya ng Panginoong Jesus. They had a mission. There was something that God wanted to do. Meron gusto pong ipagawa ang Panginoon. Ano po ba yung mission na gustong ipagawa po ng Panginoong Jesus doon sa unang nakakita kay Mary Magdalene at sa isang Mary? Our part in the resurrection. Sinasabi po dito sa verse po na ito, sa verse 5, do not be afraid. Wag po tayong matakot. The first thing angel said to the women in the verse 5, huwag ka matakot. Huwag ka matakot. Napaka po, no? Matakot saan? Parang sa... Why would you say this?
Kasi po, bilang isang tao po, tao rin naman sila Mary, sila Magdalene. Napakadali pong matakot. Tama po ba? Meron po. Meron po ba sa inyo hindi natatakot? Ay, meron po ba? Wala. Meron po ba sa inyo na hindi talaga natakot? Ayan po. I-explain ko po sa inyo. Ako po may phobia po ako sa may takot po ako sa heights. Diba, nasa 50th floor na ako. Tapos, tumingin ako sa baba. Hindi ko na alam. Parang gagapak na lang ako sa para makapunta. Takot ko po yun. Fear ko po yun. And alam ko po, ang bawat isa sa atin ay meron pong takot. People fear what they don't understand or can control. Ito po ang katotohanan. Initially, the woman had no clue what was happening at the tomb. Kasi pagkakita niya, ito na. Wala siyang clue. The fears of the world can make us like the women or the Roman guards. Health fears, money fears, career fears, and relationship fears na pwede po mag-paralyze sa atin. Tama po ba? In recent years, ako po ay nag-search ng different phobias po na pwedeng katakutan ng isang person o isang tao. Ayan po. Medyo maliit po yung nakalagay dyan. Unang-una po is ablutophobia. Fear of washing or bathing. Ngayon, talagang ang sarap maligo. Siguro, magbabad na tayo araw-araw. Isang buong araw, magbabad na tayo. Pero kapag nung mga nakaraan, sobrang lamig. Pagbuhos mo pa lang, nanginginig ka, ang hirap. Challenge maligo. Meron kang ablutophobia, kapatid. Ayan. Ablutophobia po yun. Pag medyo lamigin, ayan. Acrophobia, fear of itching of the insects that cause itching. Ayan, pag may dumako sa iyo ng mga insekto, meron kang acrophobia. Pag natatakot ka. Acerophobia, fear of soreness. Aclophobia, fear of darkness. Ayan, pag takot ka sa dilim, meron kang aclophobia. Acoustic phobia. Ayan, meron din po pala tayong acoustic phobia. Naku, hindi ka pwede dito sa church kung meron kang acoustic phobia. Fear of noise. Ayan, kasi kapag tugtugan, medyo maingay. Hindi ka pwede sa mga maingay. So, meron kang acoustic phobia. Acrophobia, fear of heights. Ayan, ako po, meron akong acrophobia. Aerophobia, fear of drops, air swallowing, airborne, nauseous substances. Aeroacrophobia, fear of open places. Ayan, meron kang Aeronosphobia, fear of vomiting, secondary to air sickness. Agateophobia, fear of insanity. Agliophobia, fear of pain. Ayan, pag may pain ka, meron kang agateophobia, natatakot ka dahil sa pain na meron ka. Agoraphobia, fear of open spaces or being crowded. Parang maraming tao. Parang sobrang daming tao, meron kang parang kang introverts. Parang ganon. Pag maraming tao, ayaw mo, sa maraming tao, parang gusto mo na lang sa bahay ka na lang. Meron kang, anong tawag doon? Agoraphobia. Ayaw mo sa maraming tao. Agoraphobia. Hindi ka gumagora sa maraming mga gawain pag marami sila. Agrisophobia, fear of wild animals. Takot ka sa mga dinosaur. Kung nakita ka na ng dinosaur, ayan. Hindi pa naman siguro. Ayan. Siguro ibang dinosaur yata nakita mo. Siguro ibang dinosaur yun. Ayan. Meron kang wild animals, yung asawa ko. Ayan. Hindi po joke po. Agrisophobia po yun. Agirophobia, fear of streets or crossing the street. May takot ka. Acnophobia, fear of needles or pointed objects. Ailurophobia, fear of cats. Ayan, pagtakot ka sa mga pusa. Albuminurophobia, fear of kidney disease. Alectorophobia, fear of chicken. Ayan, takot ka sa chicken. May ganun pala. Si Kuya Eli, walang alectorophobia yan. Pero may mga ganun po pala. Algophobia, fear of pain. Ayan, naulit po. Alumophobia, fear of garlic. Ayan, pag may mga garlic yung pagkain. Meron po kasi ako nakitang nakasama. Ayaw nila ng garlic. Ay, ilayo mo na lang ako sa garlic. Ayan. Siguro ayaw sa bawang. Parang pinapakitaan mo ng bawang. Naniniwala sa mga ganun. Hindi po tayo naniniwala sa mga ganun Allodosophobia, fear of opinions. Ayan. Gusto mo ikaw na magsalita. Pag nagsalita si ganito, wait! Diyan ka lang! Huwag kang magsasalita. Moment ko to. Meron kang allodoxophobia.
Ayaw mo marinig yung opinion ng kapwa mo. Ayan, so, altophobia, fear of heights, and amatophobia, fear of dust. Pero ano po ba ang sinabi ng angel doon sa dalawang babae? Sabi ng angel, do not fear. The women were not to fear because God had just used His awesome power for their good. They could be assured of His love and that He wished them no harm. Yung kaparingyarihan po ng Panginoon na they raised from the dead, o sa yung ating Panginoon, raised Christ from the dead, is available po ngayon. Even though evil is at work, sabi po sa 1 John 4:4, ina-assure po tayo that greater is He, yung Holy Spirit, na meron po sa atin, that He, yan po, that is in me, than He, si Satan, that is in the world, na nag-rule po dito sa mundo. Pwede po natin ibigay po ang lahat ng fear po natin sa Panginoon. As we go close to Him, our fears will begin to evaporate. Sabi po sa Proverbs 1:7, says that there is one thing we are to fear. Ayan po, meron na po tayong isang bagay lang na pwedeng katakutan. Yung mga kaninang binanggit ko kanina, may mga fear tayo doon. We are to fear God. Wala na pong ibang pwede tayong katakutan, kundi po ang Diyos lamang. Amen po ba? Kailangan meron po tayong respect sa Panginoon. Meron tayo, sapagkat the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kapag tayo ay may takot sa Panginoon, makakapag-desisyon tayo at makakayapat tayo sa pananampalataya natin na naaayon sa kalooban ng Panginoon. Yan po ay sinabi po sa Proverbs 1:7. We need to have a healthy respect po sa ating Panginoon, but we must not fear man or Satan. Using our brain is important. We must not expect God to protect us if we do foolish things. Kailangan po natin mag-rely totally on Him as we do His work. Rely tayo sa Panginoon. Number 2 po, sa verse 6, come see. Ito po ang sinabi po. In Matthew 28 verse 6, the angel invited the women, itong dalawang babae na ito, to come see, na nasabi po doon. Bakit nga ba sinasabi ito ng angel? Because God had told him to tell them. God does not expect us to have blind faith. Hindi tayo inayaan ng Panginoon na kapag na-receive natin yung salvation, ito na, dito na lang tayo. Manatili lang tayo dito. Hindi na tayo mag-share ng gospel. Hindi na tayo magdi-disciple. The Lord wants Christian to know that the resurrection is true. He wanted those first followers to see for themselves. He wanted them to be convinced beyond a shadow of a doubt. Sapagkat ang katotohanan po, ang tao po ay gusto lagi ng ebidensya. And evidence abounds. Evidence for God's existence, the divine Bible nature po, the Bible's divine nature and the resurrection veracity is everywhere. Anyone willing to examine the evidence can see that Christianity rests on the solid foundation. Kaya tinutulungan po tayo ng Biblia that without faith, it is impossible to please God. Kapag wala talaga tayong pananampalataya, hindi talaga natin mapiplease ang Panginoon. Yan po ay nabanggit sa Hebrews 11 verse 6. It is not faith without substance. Kumbinsido na po tayo na si Jesus po ay talagang nag-rose po siya from the dead. Kung hindi pa po tayo kumbinsido na siya ay nabuhay muli, you will never be overly excited about Christianity. Hindi ka ma-excite na mag-share ng gospel. Hindi ka pa kasi kumbinsido na siya ay nabuhay. Hindi ka pa kumbinsido. Hindi mo pa willing na i-lay down ang buhay mo para sa Kanya wholeheartedly. Mga kapatid, sa araw po na ito, in-encourage ko po ang bawat isa to examine the evidence. Itong ebidensya, si Lord po ay nabuhay. Yun po ang katotohanan. Hindi po natin pwedeng baliin yun. Yun po ay mananatili to the end of ages po. In conclusion po, the stone was not moved for Jesus' exit, but for our revelation. Kung ano po yung final sa atin is never final with God. And last is, God doesn't just remove obstacle,
He redefines outcomes. The stone was rolled away so Jesus could get out. It was rolled away so you could see He already won. If death could hold Him, nothing in your life can hold you. Kaya po, ito po, laging panghawakan po natin na si Lord, ang ating Panginoon po ay nabuhay muli. Hindi para sa wala. Merong dahilan po. Merong dahilan po na nabuhay po ang ating Panginoon. Kaya tayo po, ang ating paulit-ulit na tatanungin, gagawin po ba natin or ginagawa na po ba natin ang parte natin bilang mga Kristiyano? And the encouragement for today ay gawin po natin yung pinapagawa po sa atin ng Panginoon. Malinaw naman po, no? Tama po ba? Malinaw po yung mensahe ng anghel na huwag tayong matakot. May fear po ba kayo kung share ng gospel? Do not fear. May fear po ba kayo sa mga nangyayari po sa ibang bansa, sa gera, pagtaas ng mga bilihin? Sabi po ng anghel sa pamamagitan po, sabi po ng Panginoon sa pamamagitan ng anghel, do not fear. Huwag po tayo matakot. At palitan po natin ito ng pananampalataya. Sapagkat ang Diyos po na buhay na ating sinasamba sa umagang ito ay hindi po nagpapabaya. Kasama po natin ang Panginoon. And nakita po natin yung unang-una sa verse 1, yung perfect timing. Ang Lord po ay may perfect timing. Pwede niya naman mabuhay in the first day. Hindi po niya ginawa. Meron pong perfect timing. Pangalawa, yung power niya. Nakita natin yung power ng Panginoon. Napakalaki po nun. Nabuhay siya muli. At yung stone na sobrang laki ay pinamove niya sa pamamagitan ng anghel. And we see an urgent message. Ang urgent message po is, kung babasahin po natin, tatapusin po natin yung Matthew 28 na binanggit pa po ng Panginoon that His authority has given to Him. At tayo po ay magdi-disciple. Magdi-disciple po tayo. Lalabas po tayo at tayo, isi-share po natin ang ating Panginoong Jesus sa ibang hindi pa po nakakilala. Sapagkat nabanggit po doon sa dulo ng mensahe that He will be with us even to the end, or very end po ng ating buhay. Magwakas po tayo sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo na na-receive namin. Bawat isa sa amin, O Diyos. Thank you, Lord God, na pinakita mo, Panginoon, na meron ka nga pala talagang perfect timing, Panginoon. Salamat po, Lord, that they have to wait for 3 days, Panginoon. Kahit na nangyari kay Jonah, Panginoon, sa loob ng 3 araw, Panginoon, nasa belly po siya ng whale, Panginoon. Merong plano ka sa kanyang pinaka-best, Panginoon. And Lord, your plan, Panginoon, ay amazing, Panginoon. And ganoon din sa aming Panginoong Jesus, na binuhay mo muli sa kamatayan to give us hope, Panginoon, para makita namin, Panginoon, yung awesome power mo na ginagawa sa araw-araw ng buhay namin, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po dahil buhay ka nga talaga, O Diyos. Ang Holy Spirit ay malaya kaming makapag-ugnay, Panginoon, sa banal na Espiritu na ready, Panginoon, makinig. Ready, Panginoon, na samahan kami sa araw-araw, Panginoon. And Lord God, meron kang urgent na message sa bawat isa sa amin, Panginoon. You want us to tell other people, Panginoon, that the Lord is risen. Gusto mong sabihin, Panginoon, na merong namatay sa someone, Panginoon, na nagkasala. Gusto mong sabihin sa amin, Panginoon, na kami din ay tulad nito, Panginoon, na walang malalim na connection sa iyo. Walang malalim na relationship sa iyo, Panginoon. And that message, Panginoon, we receive that message, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Ano man, Lord, yung mga takot na meron sa aming mga puso, gaya ng iyong sinabi ng iyong anghel, Panginoon, kay Mary Magdalene and the other Mary, na huwag matakot, Panginoon. Lord, baon-baunin namin na anuman, O Diyos, ang kaharapin namin, Panginoon, sa buhay na ito, sa pananampalataya na ito, hindi po kami matatakot, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na buhay na kasama namin at nananahan sa amin buhay. Salamat, Lord, sa mensahe mo, Panginoon. Patuloy na bigyan namin respect, Panginoon, ang salita mo.
na talagang Lord, pasama na ang mundo, Panginoon. Nangyayari na, Panginoon, ang propesiya sa salita mo, Panginoon. Nangyayari na, Panginoon, yung mga digmaan, yung mga gera, yung mga crisis, Panginoon, na pwede rin, Panginoon, magkaroon ng tagutom in the near future, Panginoon. And Lord God, we pray, Father God, na sa salita mo, hindi po kami matatakot sa mga pangyayaring maaari pang mangyari, Panginoon, sa hinaharap. Lord, sapagkat, Lord, ang Panginoong Jesus na nananahan sa aming buhay ay meron pong kapayapaan, Panginoon, dahil even in the midst of the storm, Panginoon, merong peace, Panginoon, kapag meron ka. Meron kaming Jesus sa buhay. And Lord, thank you dahil meron nga kaming Panginoong Jesus na nabubuhay at nananahan sa aming puso. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo. Yakapin po namin ito at baon-baunin po namin, O Diyos, sa aming pagtahak at paglalakbay, Panginoon, patuloy sa mundong ito. Salamat po, Mayoy. Hati po kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dako po tayo ngayon sa pamimigay. Tayo po ay bigyan. Maraming na nasa namin. Maraming salamat, Panginoon. Salamat, O God, sa lahat ng papala mo sa aming buhay. Ikaw po, Panginoon, ang may-ari ng buong mundo, Panginoon. Ikaw ang may taas, Panginoon. Ikaw, Panginoon. Magpurihan, Panginoon, ang bawat isa. Lord, maraming salamat. At sa umaga ito, Panginoon, Diyos, na buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon. May bigay namin, Panginoon, ang aming bukal sa loob, bukal sa puso, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, na inyong pinagpala ang bawat isa, Panginoon, sa buong isang linggo. Hayaan niyo, Panginoon, na ikaw ang malugod, Panginoon, sa aming pamibigay, sa aming kakayanan, Panginoon, at nawa ang bawat isa na hindi makapagbigay, Panginoon. Hayaan niyo na pagdalain namin, Panginoon, at nararanasan, Panginoon, saya, Panginoon, nagbibigay, Panginoon. Nawa, O Diyos, pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming kaban, Lord, na magamit ito, Panginoon, para sa kapurihan, sa pagpapahayag ng iyong salita, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay patuloy mo, Panginoon, ay paalala sa amin na, Panginoon, na kami, Panginoon, ay iyong gina-challenge, Panginoon, na subukan ka namin, Panginoon, at ang hindi mo, Panginoon, buksan, Panginoon, at pagpalain, Panginoon, kami ng sobra-sobra. Kaya, sa umaga nito, pinabalik namin ang lahat. Maraming salamat sa Panginoon Jesus. Announcement lang po. Sa April 20 onwards po, meron pong gaganapin na OCC. So, yung mga willing pong mag-commit na mag-team, we appreciate it po. And meron pong meeting after service ang family camp. And yung mga
EG candidates. And meron pong EG sa darating na May 2 to 3. Ayun lang po. Nasawa ko na po sa pasyal. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Aming Panginoon, salamat po sa umagang ito na ikaw po ay mabuti, Panginoon. Salamat dahil pinakita mo sa amin, Panginoon, na hindi ka na natiling nandoon, Panginoon, sa kamatayan, kundi pinakita mo, Panginoon, na truly you are living, O Lord God. And salamat po because we are serving the living God, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, ngayong paghapon namin, kasama ng aming pamilya. Ikaw po ang maluwalhati, ikaw ang madakila aming Ama sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Yan. Sige po, ano po tayo sa Family Day. Ang ating Family Day po ay kasama ng ating service. Ay, anniversary. Ilang year na po ba? 32.